The more you give, the more blessings you receive. Okay? So as we journey together, we're not certain of our future. We don't know what will happen tomorrow, the next month. But what is important is the here and now. Buhay ka pa, you thank the Lord for the gift of life. Amen? And let us continue to do the will of God. Huwag kitang hihitakan ng katungod. Huwag kitang hipang injustice. Do good and avoid evil. Amen? So now upon that, as we journey together, taliwala ng mga pangitabo sa Pilipinas, sa Nasod, sa atong kwan, nga ikaw, ganyan, doon na kay padayon nag-focus sa Ginoo. Butang si Kristo sa center of your life, everything is possible. Alamatan ko, Diyos, pinatuyan ko, Ginoo, ang himaya o dumo, iharap ko, kami mo, Jesus. Pinatuyan ko, Ginoo, ang himaya o dumo, iharap ko, Santo. Amen. Ang ito na kumabahan, Yahweh El Shaddai, makagagahon na Diyos, mahigugmaon o maluluyon na wala magbago, sukat kanihato karon o hantod sa kahanturan. Padayon ikaw nga nag-amping kanamo, padayon ikaw nga nag-amuma kanamo, padayon ikaw nga nagpabuhagay sa imong mga panalangin kanamo ang imong pinangga ng mga anak. Lord, ini kahaponon, niya na kami sa Diocesan Assembly, O Lord God.
Sa dili madugay, amo na usap nga i-celebrate ang Paschal Mystery diya sa Eucharistia, O Lord God. Musunod, Lord, ang pagsalo-salo na mo sa imong balaan ng mga pulong na ipaakbit sa imong alagad, si Brother June, O Lord God. We pray, O Lord, na imong i-bless, imong i-anoint si Father Ruel Gado, imong i-bless, imong i-anoint si Brother June, O Lord God. Kung imong i-bless, O Lord God, ang mga muhatag sa ilang mga testimonies, gamiton nimo, Lord, ang ilang mga pagpaapit aron kini makatandog sa mga kasing-kasing sa mga igsoon na nagatubang usab og susama ng mga sitwasyon o problema, O Lord God. I-bless ang imong choir, gospel choir, na gamiton nimo, Lord, na magpaabot sa imong mga balaan na pulong pinagi sa alawiton, langitong alawiton, Yahweh El Shaddai. Lord, among giangkon, Lord, na hindi mo panagtigong, dili katuod na mo makita apan we believe, O Lord God, na ikaw na kaingon duha o tulo na magtigom sa iyong pangalan, ikaw na sa among taliwala. And we firmly believe, O Lord God, that with you are present, O Lord. All evil spirits are absent from this place, O Lord God. Usa, Lord, gawas nun kami nga magdayo kanimo, gawas nun kami na magsimba kanimo. Gawas nun kami nga maminaw sa iyong mga pulong. Gawas nun kami nga mag-enjoy sa iyong presensya. We pray, O Lord God, na sa tanan na imong pagkadadol din niya, upat padulong pa, makabot sila safely, and later, ni pamauli na mo, Lord. Dala na mo, bigpit na mo, ang mga panalangin, ang mga pagkadawaton, gikan kanimo, Yahweh El Shaddai. Kanimo, ang tanang loob, imaya pasalamat, sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Bakit po? Utos ng Diyos yan. Inuultula dito, Psalm 47, magdiwa ang lahat ng nilikha, pumalakpak na may awit. Hindi binibigay kasi nanlalamig ka sa Diyos. Paano ka mag-form ng clouds of blessings? Paano mag-evaporate ang biyaya na ikaw na may absent sa gawain ng Diyos? Kung gusto mo bumuhos ang biyaya sa buhay mo, mag-form ng clouds, pag-initin mo ang pagdalo. Pag-initin mo pa ng prataya, relasyon mo sa Diyos. Kapag nag-alam at nag-init yan, hindi mo na kailangang humingi dahil kusang babagsak ang ulan. Walang makapipigil. Walang makapipigil dyan. Sino gusto umuna ng pagpapala sa buhay niya? Sino gusto umuna ng grasya? Pagpapala. Hindi mo dapat isuon. Pag-alapin mo. Pag-initin mo. Ang word mo at pagmamahal sa Diyos. Kapag ganun pa nangyari, uulan na pagpapala sa buhay natin. Yung ulan po, nagbibigay ng buhay sa pananim. Amen? In a spiritual speaking, ang ulan, ang sinasabi diyan, kasama na po yung kagalakan, kapayapaan, no? Pag-asa. Yung walang pera, magkakapera. Walang trabaho, magkakatrabaho. Ang susi lang, pag-initin mo ang puso mo. Palagpakan siya, wala sa dahil. Pinakita ko na yung literal and spiritual, scientific and spiritual. Dragdagan ko. Tanong, how will blessings reign our lives? Paano umulan ng pagpapala sa buhay natin? Paano? Paano umulan ng pagpapala sa buhay natin? How will blessings reign our life? Unang gawin natin, first step to do is living righteously and prayer with faith. Mamuhay ng matuwid. Tugay na pagtangong-tangong sa gawa ng Diyos. Murgyan po ng batasan. Hindi ka naalip. We are free. Ngayon, 2,000 years ago, again, when Christ died on the cross, ikaw na ako'y hindi na po priso at alipin. Amen po ba? So, ibig sabihin, lalakad na tayo sa liwanag ni Kristo. Amen! Nakakalungkot kumisan. Sino pa nag-El Shaddai?
huwaran, modelo, di ba lumirang ulong himantay? Di ba kaya? Lagi umakit sa gawain ng Diyos. Lagi tumatanggap ng Word of God. Healing, baksak, tumpa, pagpapang, gusto mo sa nagyapon. Kahit ang kasagasilan. Hilak nito, hilak nito. Ulsi pa, labas ang puhog, labas ang sipon. Magkirig-kirig pa rin sila. Kirig-kirig pa pagbangon. Gusto mo sa nagyapon. Tapos gusto mong umulan ng pagpapala sa buhay mo, maluktot naman yung ating paugali at pananampalataya ng Diyos, hindi naman nag-aanap. Ang condition po, to make it great blessings in our lives, step number 1, living righteously and prayer with faith. With faith. Amin po ba? Amen. Dahil, bingi ang Diyos sa mga tupperware. Bingi ang Diyos sa mga pakarangking nun. Bingi ang Diyos sa mga hilagtanon. Hilagti ka, walingin mo. Ayaw hilagti ang uban. Because ang simbolo ng Word of God, mirror to reflect. Tanaw sa amin. Ako ba himpit? Higlo, righteous? We can examine ourselves always. Huwag kang tumingin sa iba. Tingnan mo ang sarili. Sa katitingin mo sa iba, pinagpala siya, nainggit ka. Pag hindi ka pinagpala, dispose naman ka. Oh, yung maingit ka, kuyawan ni mo gano'n. Pag una-una pag-iso mo yun. Hindi ko sinasabing kayo yun, ha? Example lang ito. Example lang ito. Wala ko yun na kamuna. Example lang eh. Hello. Pakpak ang suko. O palampakas doon na manakas. Ang masama ay kanyang sinasalungat. Kita mo? Why? Because God ignores the prayer of the sinners. To make it great blessing in our lives, number 2, aligning our hearts and minds with God's Word. With God's Word. Para ma-align po yan. Ang sasakyan ng disalign, kailangan ng mekaniko. Hello? Ang sasakyan ng disalign, kailangan ng mekaniko para ma-align. Amen? Kung na-disalign tayo sa Diyos, dahil lang tayo walang grasya, kailangan natin ng mekaniko. At ang mekaniko, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, nagbabago ng buhay. Ang salita ng Diyos, nagbibigay ng kapayapaan. The Word of God will give us strength, hope, eternal life, at nagbabago ng buhay. Para ma-align tayo, makinig ng mabuting balita, para ma-align tayo sa harapan ng Diyos. Kaya hindi na-align ang buhay natin kasi wala nang time makinig sa gawain ng Diyos. Minsan man nakikinig, tulog naman. Minsan umatin, tulog naman. Paano ka ma-align? Umulan ng pagpapala sa piling mo kung naka-align ka sa Kanya. Umulan ng pagpapala. Paano umulan ng pagpapala? Eh, hindi naman tayo naka-align sa Diyos. Klaro ba? Kasi araw-araw ka musimba, musamba, mag-praise the Lord. Pag di na isang to atong alignment sa Lord, wala tayong pagkrasya. Kaya wala masintro ang ating alignment sa Panginoon. Amen. Pero kapag nakasentro ang ating alignment, naka-align sa Lord, hindi pa tayo humihingi kung saan tumarating ang grasya ng Diyos sa buhay natin. Hindi pa tayo humihingi kung saan tumarating ang grasya ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? To make it rain blessings in our lives, pangatlo, and service by sharing your blessings to those in need. Be generous and service by sharing your blessing to those in need. Water evaporate from the cell lake because of heat. Pag-init ang puso mo sa pagdalo, pag-ibigay, gano'n din, kainit ang pagbuhos ng grasya at ulan na para sa buhay. Yan ang susi. Susi. Oh, may kutsi ka, walang susi. Hindi ka madagan. Kaya ang susi po para sa magana buhay, magbigay. Magbigay. Hello. Liwanag ko, be generous and service by sharing your blessings to those in needs. Kaya pangayon mo niya, sinapan ninyo. Kailangan
inyo. Amen? At sinabi na ng Biblia, huwag mong pahindihan ang lumalapit sa iyo. At ang kapalad, masapalad yung nagbigay kasi na matanggap. At sa science po, sa science naman, walang mababa kung walang aakyat. Aakyat mo na, bago baba. Bigay mo na, bago dawat. Walang dawat, walang bigay, walang dawat. Dawas, hakag sa kung sa dawat. Di mo yung dawat, walang nagihakag. Sinasyorte ka, uyawan ni mo. Klaro? Klaro? O, biblical. Supporting verse. Kawikaan, chapter 11, verse 24 to 25. Masabihin, tumutunguhan ako. Biblical tayo. Ang taong mapagbigay ay lalo yumayaman. Bisaya, ang taong maghihatagon ay lalo yumayaman. Ano? Lalo? Ang lalo? Yung Musamot! musamot ka dato. Hallelujah kay Nanwan. Oh. Ang taong maghihatagon, musamot ka dato. Dato na, musamot ka dato. Yang pobre, kuripot na, umihatag, samot ka, pobre. O, di ba? Klaro? Balikan natin. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tiko mga kamay. Kita mo? Naghihirap ang tiko mga kamay. O. Kapag buksingiro ka, di ka mo kartista. Nagkuripot ka, huwag mo nang sahan na nag-pour ka ng clouds of blessings. Malamig ka sa pag-ibigay, malamig. Paano ka mag-pour ng clouds? Paano ka evaporate? Ha? Paano? Huwag ko'y mahatag pa, kinukunin mo na. Huwag may pinagsanay na eh. Sinabi ng malaki at written, subukan mong gawin ito pa hindi ko buksan ang durungaw ng langit at ibuhos sa inyo ang masiganang pagpapala. Biblical pa rin yan. Ha? Marami sa atin humihingi, pangayo dito, pero hindi alam ang susi para ihatag. Hindi alam ang susi para buksan ang durungaw ng langit para mag-pour ng clouds of blessings. Alamin ang susi. Amin po ba? Hello? Ito ang susi. Ang tao mapabigay, lalong yumayaman. Ngunit naghihirap ang tiko mga kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay. At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. At kung anong panukat na ginamit mo sa iba, yun din ang sukatan gamitin ng Diyos para sa atin. Kung kuripot ka sa kapwa, kuripot ang Diyos sa iyo. Matinabangon ka sa kapwa, matibangon ang Diyos mo. Kasi kung ibuwas sa kapwa, ang Diyos ginawa. Pag pinaiyak mo ang kapwa mo, ang Diyos ang pinaiyak mo. Pag pinaluha mo ang kapwa mo, ang Diyos ang pinaluha mo. Pag pinagdamutan mo ang kapwa mo, ang Diyos ang pinagdamutan natin. Amen? Kaya, inamuta pa iso. Huwag mo akong paluhain. Huwag mo akong pinapaluha sa kalungkutan. Panghatag iso. May kondisyon siya. Pag gusto mong papalain, ito ang kondisyon niya. O, para papalain tayo, gawin natin ang pinapagawa ng Diyos. Nang bukas sa kalumuban, walang sapilitan. May sinabi ang Matthew 25, sabi Lord, ako'y nagutom, hindi pinakain. Ako'y nauhaw, hindi pinainom. Ako'y nabilanggo, hindi dinalaw. Ako'y nakasakit, hindi dinalaw. Sabi ng kambing, kailan ka nagutom, Panginoon? Kailan ka nabilanggo, Panginoon? Hindi ka naman dinalaw. Ang sabi Lord, tandaan niyo, ano mang ginawa mo sa lingkod ko ito o sa kapwa, sa akin yung ginawa. Kita mo na. Mabuti pang apihin ka, huwag ka lamang api. Amen? Ang malaga, nagawa ka ng kabutihan sa kapwa mo. Pag mo ka ng kabutihan sa kapwa mo, ang Diyos ginawa. At ang Diyos ang magbigay ng regalo sa atin ang siksik, tigtig at ang kapwa. Amen? Hayaan mo na, hayaan mo ang mga libatira. Mamigira, hayaan mo. Basta ikaw, sikapin na sundin ang sinasabi ng Lord para pag ibilos ang pagpapala, mag-inggit sila. Marami naman tayo sa inggit. Pati inggit, puro hinabay. Wala isang buhay ang Biblia. Hindi pinagpapala. Prayer life and devotion to the Word. Andiyan pa ba kayo? And lastly, we must deep prayer life and devotion to the Lord. Sabi nga, spend time in prayer asking God for His blessings and expressing your faith in His provision.
Sabi niya, prayer. A spiritual communion with God or an object of worship as and supplication, thanksgiving, adoration, or confession. Tandaan nyo, Isaiah 59, hindi bingi ang Diyos. Sabihin mo lang sa kanya, tumawag ka lang at magkita mo ang tulong ng Panginoon. Basta, i-align lang natin ang ating puso, isipan at pananampalataya kay Yahweh. Pag naka-align sa Diyos ang ating isipan at puso, naka-align din ang grasya ng Diyos sa buhay natin araw-araw, siksik, bibig at umaapata. Align natin kapatid. That's why we can examine ourselves sa babig ito. Dahil ako po naniniwala, hindi siya sinungaling, hindi siya ringit, biblikal po yan. Kung hindi man dumating, wala sa problema. Tayo, kita, ang may problema. I-align natin ang puso natin sa puso ng Diyos. I-align natin ang faith at pagkatao sa Diyos. Upang ma-align din sa atin ang grasya na kaumang para sa atin. Kapayapaan, kagalingan, kayang-kayang gawin ng Diyos. That's why this is not the time to break our bad habit kung meron man. This is not the time to break our going kung meron man. I-avoid natin ang mga bagay na ito. Because that is the instrument of Satan that soweth the heart man. At is the strategy of Satan para i-deceive ang tao, para ang tao magpalayo sa Diyos. At kapag nagpalayo sa Diyos, malayo ka sa grasya ng Diyos. Pag malapit ka sa Diyos, nakaalay ka sa Diyos, malapit din ang grasya ng Diyos sa buhay natin. Amen. Brothers and sisters in Christ, hari nawa ang mga araw na ito, huwag kang pakinggan, pagnilayan po natin. Mark 9:23, mapangyayari ang lahat ng bagay sa may pananampalataya. Mga minamahal ng kapatid, hindi na po nagkulang ang Diyos sa atin. Lahat ng paliwanag, explanation, gabay, turo, binigay niya na. Ang kailangan na natin ay application. I-apply sa buhay at napakinggan. Minsan nakalungkot. Maraming mga tao matagal na sa gawain ng Diyos. Pabalik-balik sa gawain ng Diyos, pero hindi mo makita ang kabanalan.